Welcome to Malita Minute! Narito ang ilan sa mga disinformation na yumanig sa ating mga kababayan sa social media ngayong Oktubre. Kaliwat ka ng mga lindol ang tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong buwan. Kasabay nito ang pag-ugong ng mga video umano ng lindol na binigyan ng maling konteksto. Tulad na lamang nitong video ng mga tao sa loob ng isang mall na kuha raw matapos ang 6.9 magnitude earthquake sa Cebu noong September 30. Malita! Ang video ay kuha sa Japan noon pang 2024. Building daw ito sa Davao Oriental na bumagsak matapos ang dalawang magkasunod na lindol na tumama doon noong October 10? Malita, eksena ito sa isang palengke sa Thailand noong March 28. Gumimbal din sa mga netizen ang mga clip umano ng pagputok ng Bulkang Taal matapos ang pagyanig sa Cebu. Malita! Ginawa ang mga ito gamit ang artificial intelligence. Totoong pumutok ang Bulkang Taal noong October 1 and 2, pero hindi ito kasing lakas nung ipinakita sa video. Kumalat din ang disinformation tungkol sa pagyanig o shake-up sa Senate leadership. May mga post na nagsabing pinatalsik na raw si Tito Soto bilang Senate President at inilukluk muli sa pwesto si Senator Chis Escudero. Malita yan. Si Soto pa rin ang Senate President at pinabulaanan din niya ang mga haka-haka. Ayon din kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, wala ring plano ang mga senador sa minorya na paalisin si Soto. Sa Kamara naman, lumagasa rin ang disinformation tungkol sa mga mambabatas na sangkot umano sa flood control controversy. Parehong inaresto na raw si dating House Speaker Martin Romualdez at ang nag-resign na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Malita yan. Inimbita lamang ni Lacson ang dalawa sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control anomalies. Sa kasalukuyan, walang criminal cases na isinampa laban kay Ko at Romualdez. Itong nag-viral umano na picture ni Zaldico sa Portugal, confirmed fake. Mula ito sa isang Facebook group ng mga AI enthusiasts kung saan sinishare nila ang prompts na ginamit nila para gumawa ng AI-generated content. Wala pa rin mga opisyal na report kung nasaan si Ko sa kasalukuyan. At yan ang mga disinformation na yumanig at gumimbal ngayong Oktubre. Tandaan, ugaliing mag-fact check dahil no sa malita at dapat laging tama. See you next month!